Good day, ladies and gentlemen. Good morning po sa inyong lahat. Uy, Shell! Nag-message pa sa akin si Shell Monts, diba? Salamat daw dahil nasagot natin yung katanungan niya. At sana daw marami pa tayong matulungan ng mga OFW katulad niya na syempre hindi pa masyadong familiar pagdating sa mga GCash concerns nila, sa mga G-Gifts, G-Credit, and others. So, yun, nagpapasalamat si Shell. At kayo din po mga kaibigan, kung meron kayong katanungan dyan, please comment down below. O kaya naman, pwede po ninyo akong i-message, no? Ang dami po nagtatanong sa atin, nagsisend ng kanilang tanong. And I'm very thankful also sa mga kababayan natin na yung alam din, sila na mismo yung sumasagot. Sobrang thankful po ako sa inyo mga kaibigan kasi di ba, hindi ko nga po nasasagot lahat ng mga katanungan. Dahil ang daming katanungan, hindi ko lahat nasasagot yan. Pero may mga kababayan tayo, subscribers tayo, na sila na po mismo yung sumasagot sa mga katanungan. No? So, salamat po dahil pati po ako ay natututo sa inyong mga kino-comment dyan. Thank you so much po sa inyong lahat. At ngayong araw na ito, ladies and gentlemen, wala po muna tayong G-Gives Cash Convert. S-Pay Later Convert, TikTok Pay Later Convert, HC Kwarta Convert. Bakit? Kasi meron akong activity sa church. So, hindi ako makakapag-accommodate ng mga request, ng mga assistance, no, mga kaibigan. Kaya, bukas na lang. Bukas na lang talaga. Oo, bukas. Ay, baka Sunday hindi rin pala full time kasi Sunday nga, di ba? Monday naman onwards, no, pwede tayong tumulong sa inyo para assistance, no, sa mga gusto magpa-convert, nangangailangan ng pera, lalo na yung may mga emergency, nasa ospital, may kailangan bayaran na utang, may pantapal, ganyan. Just click the link found in the comment section sa baba para ma-assist ko po kayo. Yun nga lang, ngayong Saturday and Sunday, possibly hindi ko po kayo ma-assist because I'm busy. I'm busy. Pero ngayon, narito naman ang ating segment na G-Loan ba to o G-Gives? G-Gives Katanungan! Mula ito sa ating kababayan na nag-message sa aking messenger. Tara po, basahin po natin. Mula kay Ate Medi, sabi niya, bakit po tumaas yung babayaran ko next month? Yung naging pareho sa unang loan ko. Samantalang 1,045 lang yan dati. So, ito po yung pinakita niya. In-screen grab ko po kasi yan eh. So, yan po, no? Tapos, chinek ko, ang kanyang, ito yung sinasabi niya, 1,535 yung total due niya. So, meron siyang dalawang account, no? Itong LTT at saka APY. Yung LTT niya, paid na to. Tapos, ito namang APTY niya, APY, July 4, magjuju 1,500. So, ito yung kanyang loan na binayaran sa, APY. Remember yung APY, yung 1,500. Ito naman yung LTT, 1,045. So, ayan, meron siyang dalawang binayaran nung June, May, at saka, dalawa yung binayaran niya nung May. 1,500 at saka 1,045. So, ang tanong niya, bakit tumaas yung babayaran ko next month naging pareho sa unang loan ko? Samantalang 1,045 lang yan dati. Ate Medi, dalawa yung loan mo. Baka yung tinutukoy mo na 1,045, yun yung sa LTT na nabayaran mo nung May. No? Nabayaran mo yung May, LTT, ang kanyang, LTT yung kanyang account code, 1,045. Pero yung due mo ngayong July ba yan? Yung due mo ngayong June, yung isa yung APY, 1,500. Yun yung nagre-reflect doon sa iyong dashboard sa taas. Yung amount due mo sa baba na 1,500 something. So, baka nalito ka lang kasi dalawa yung loan mo sa G-Gives. Isang 1,045 monthly at saka isang 1,500. So, iniisip ko na ang nasa isip mo 1,045 tapos naging 1,500 because yung isang loan mo yun, di ba? So, i-double check mo din. Ipindutin mo yung manage loans para makita mo doon yung binabayaran mo, yung breakdown of fees. Kasi hindi pwedeng yung isang loan account magkakaiba ng monthly. Hindi pwede. Kasi equally divided po yan hanggang sa matapos mo yung iyong loan account. Although doon sa last installment mo, meron minsan variation
may pagkakaiba ng konti, sentimos lang or piso lang yung kanyang differences dahil yun sa diminishing something. Diminishing something. Mga ganon. Basta hindi nalalayo yung value niya. Kung 1,045 yan, hanggang matapos yung loan mo, 1,045 yan. Ganon din yung isa, 1,500 plus yan, hanggang matapos yung loan mo, 1,500 plus yan. Okay? So wag ka malito. I-review mong mabuti ha, dalawa yung loan mo Ate Medi, isang 1,000 plus at saka isang 1,500. Okay? So hindi tumaas, hindi nagbago yung bayarin mo kay GGives. Alam mo kung anong hindi nagbago? Hindi nagbago yung sahod at kinikita natin. So kailangan magbago yan. Dapat ang pataasin natin mga kaibigan yung ating kinikita buwan-buwan para hindi na tayo magigipit. Diba? Kaya naman tayo nagigipit dahil tumataas yung bayarin, tumataas yung mga bills, mga bilihin, pero yung kinikita natin hindi talaga sumasapat. Kahit talaga anong trabaho mo Yung employment, hindi lahat ng employment sapat, laging kinukulang. Totoo. Bakit? Kasi tumataas ang bilihin. Yung anak natin from elementary nagiging high school, 'di ba? Tapos yung bayarin sa bahay, kuryente, tubig, tumataas naman lahat yan Ang sahod naman natin hindi naman masyadong tumataas agad-agad. Kailangan talaga meron tayong sideline. No? Kailangan talaga meron side hustle. Para hindi natin sisisihin na maliit ang sweldo. Wala lang, na-share ko lang. Tumaas daw yung bayarin. Bayarin niya sa GGives pero kumpara daw doon sa dati, di ba? Anyway, yun lang po mga kaibigan. Kung may katanungan po kayo, please comment down below. Gipit kayo, please like and subscribe to this channel. Salamat po. Ako po si Chico. Enjoy the rest of the day and God bless po.